Tinanggap ng MMDA ang 200,000 pisong donasyon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson dahil sa paghuli sa kanyang convoy. Pero hindi raw sa enforcers mapupunta dahil sa no-gift policy. Pero ayon sa Civil Service Commission, bawal pa rin ito. Nakatutok sina Oscar Oida at Mark Salazar. Sa mismong flag raising ceremony ng MMDA, inabot ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang tinawag niyang pabuya para sa mga humuli sa kanilang convoy nang minsan silang dumaan sa busway kahit hindi pwede. Imbis na pangakong 100,000 pesos ay 200,000 ang binigay. Pamanin sa nangyari. Gusto kong ipakita na nobody sa Babdalo at nagpunta ko rin yung humihingi ng patawad at asahan nyo, hindi nyo na ako mahuhuli ngayon. Tinanggap ito ng MMDA pero paglilinaw ni Chairman Artes, di ito mapupunta sa mga nanghuling tauhan dahil may batas daw na nagbabawal sa kanilang mga tauhan at empleyado na tumanggap ng mga pera o regalo maliban na lang sa mga tinatawag na modest gift. Iyan po ay riresibuhan, donasyon po yan sa agency. Wala pong strings attached yan. Hindi po niyan ibig sabihin ay magbibigay tayo ng special favor kay Governor. Ipapakita rin po nito na ini-enforce po natin yung batas trapiko regardless kung sino po yung ating nahuhuli. In fact, babayaran niya po today yung penalty ng mga drivers para po ipakita na tumutupad siya doon sa regulasyon natin. Pero ayon kay Civil Service Commissioner Eileen Lizada, bawal pa rin ito. While maganda siguro yung intention niya, baka hindi ho lang alam ni ng official po na meron ho tayong batas na ganito. Because try to imagine, Ma'am Nina, kung marami hong magva-violate, ay magbibigay ho sila ng pera kasi nagpapasalamat dahil hinuli sila at anong gagawin ay i-deposit sa GF. So try to imagine there will now be another source of money coming in na dapat hong hindi. Kasi po, sila po ay bayad na, yung mga enforcers, bayad na po sila ng taong bayan. Bayad na po kami ang aming sweldo ng taong bayan. And you do not have to reward us for doing our work. Ang LTO naman, sisilipin pa ng malaliman ang traffic violation ng mga natikitang malalaking tao tulad ni Singson. Nabigyan ho ng ticket yung driver po noon, so kung hindi niya questionin yung kanyang huli, then fine na lang po yan, dire-diretso na po yan. No? Kung questionin po nila, magkakahiring po yan. Kabilang sa sisilipin ang mismong sasakyan. I don't know if it's locally assembled or imported, no? Kung paano yan pumasok sa Pilipinas. Yun ang ibang usapan naman po yun. Dumaan din sa busway ang sasakyan ni Senador Chis Escudero na may plate number 7 na inihingi na nito ng paumanhin kahit hindi siya sakay noon. Nahuli rin sa busway ang isa pang sasakyang may plate number 8 pero hindi pa natutukoy kung kanino kaya tinututukan ng LTO. Yung 8 po nare-recall po namin under the new guidelines of the President. Yung 7 po sa mga senador, that will maintain. Pwede naman po yung mga senador po dyan. Pero i-inventaryo na po natin lahat-lahat. Pinaghahanap din ng LTO ang driver ng SUV na nag-name drop ng general nang hulihin siya sa busway. At kalaunay, nagpakilala ring opisyal siya ng militar. Yun po ang ating background check, sino yung taong yun, anong sasakyan, para ma-issue po ng show cause yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar. Oscar Oida nakatutok. 24 oras. Tinanong namin ang MMDA kaugnay ng pahayag ng Civil Service Commission pero muli lang nilang sinabi na hindi pabuya kundi donasyon ang halagang binigay ni Singson na niresibuhan daw at mapupunta sa General Fund ng MMDA. Ilang Pinoy ang naipit sa mga pag-atake ng Iran sa Israel, kabilang ang 4 nating kababayang sakay ng kinubkob nilang barko. Ang kanilang lagay, alamin sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Aakalain mong bulalakaw ang mga tila ilaw na yan na nagpaliwanag sa kalangitan ng Israel. Pero ang mga ito, kasama sa mahigit 300 missile at drone na pinakawala ng Iran.
Sinagot naman niya ng panghaharang at pag-atake ng fighter jets ng Israel. Ayon sa Israeli military, nasugpunan nila ang 99% ng mga ito. Dama rin sa dagat ang presensya ng Iran laban sa Israel. Kinubkob ng Iran ang Portuguese container ship na MSC Aris na may 25 tripulante. 4 sa kanila, mga Pilipino. Ayon kay Iranian President Ebrahim Raisi, ang pag-atake ng Iran, sagot nila saan nila'y agresibong aksyon ng Israel gaya ng airstrike umano nito sa kanilang consulate sa Syria na ikinasawi ng ilang Iranian Revolutionary Guard officer. Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na ligtas ang 4 na Pilipino. As of this morning, the report from the ship owner is that they are safe and sound and they are resuming their normal duties on board the ship. And that they are healthy in the sense that they get their regular food, they have regular food and water supplies on board. Sabi pa ng DMW, nananatili sa barko ang 4. Kausap daw ng DMW ang kanilang mga kaanak. We are still trying to establish direct lines of communication with them, or at the very least, they could be granted access to call their respective relatives, families. Patuloy rin silang nakikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs, pati sa manning agency ng 4 at ang may-ari ng barko. Ayon sa kaanak ng 2 sa kanila na tumangging magpapangalan, nakatawag sa kanila ang kanilang kaanak noong April 13. Sabi raw noon ng isa sa mga Pinoy, pinasok ng Iranian Navy ang kanilang barko at di nila alam kung anong mangyayari sa kanila. Wala nang ibang balita ang kaanak dahil naputol na ang kanilang komunikasyon. Nakipag-ugnayan daw sa kanila agad ang mga kinatawan ng pamahalaan. We have gotten in touch with the families and inassure natin sila na kami ay aalalay lagi sa kanila at bibigyan sila lagi ng update. Ayon sa DFA, nababahala ang Pilipinas sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Wow, Diyos ko, ang dami! Oh my God! Ang mga patuloy na pag-ulan ng missile sa Beersheba nagdulot ng takot sa ilang Pinoy sa Israel. Pagtitiyak ng DMW, walang Pinoy na naiulat na nasaktan. Patuloy na nakamonitor ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan sa sitwasyon sa Israel at Iran. Tiniyak nilang handa silang iuwi sa Pilipinas ang mga Pilipino sa mga naturang bansa anumang oras. Sa ngayon, wala pa raw bagong nagpapalista na magpaparepatriate pa Pilipinas. Umiiral pa rin ang Alert Level 2 sa Israel. Ibig sabihin, bawal ang deployment ng new hires. Pinayuhan ng DMW ang mga Pinoy sa Israel na sundin ang mga abiso ng Philippine Embassy roon at dumulog sa DMW kung kinakailangan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Good news naman po para sa mga papel ang nakuhang driver's license. Paparating na po ang supply ng plastic cards para tugunan ang milyong-milyong backlog ng LTO. Kung kailan kayo pwedeng magpapalit, alamin po sa pagtutok ni Mark Salazar. Isa ka ba sa mga inabutan ng lisensyang naka-bond paper? Simula noon, ang naging kantsawan sa mga nakapapel na lisensya, ano to, diploma? So paano ito magkakasya sa wallet? Aber, ang iba nga pinalaminate ang lisensyang papel para nga naman hindi mabasa at masira. Mayroon ding iba nagpagawa ng minimized version saka pinalaminate para sa wallet. Pero okay na, tama na yung kantsawan dahil ang good news ng LTO, eto na ang mga plastic cards para sa driver's license. From 1 million, mag-deliver po ngayon ng mga 600,000 cards, no? Nandiyan na yan. And then next week, panibago na naman. Hanggang makompleto po yung 3.2 million cards. Ito yung first phase po natin, no? Para lahat po ng regions, masuplayan po natin ng cards, makahabol na po tayo sa ating backlog. Simula nang ipahinto ng korte ang supply ng plastic cards noong October 2023, tumambak ng 4.1 million ang backlog ng LTO sa pag-issue ng plastic na lisensya. Kaya laking tuwa ng LTO na nilift na ng Court of Appeals ang injunction laban sa kanilang plastic suppliers. Ang laking bagay po sa amin yan, that releases 3.2 million cards. No? Kaya malaking bagay po sa
pag-comply namin sa aming obligasyon sa ating mga motorista na magkaroon sila ng finally yung plastic card na ating inaasahan. Bukas, pipirma naman ng LTO ng isa pang kontrata para sa 6 na milyon pang plastic cards. Daily, mga 25,500 po yan. Or on the month, it's around 550 to 600,000 cards a month. Kaya itong darating na 6.5 million cards plus the remainder of the 3.2, sapat na sapat po yan para to cover our backlog of last year and to cover our 2024 requirements. May konting sobra pa para sa 2025. Paalala lang, huwag dumagsa sa tanggapan ng LTO dahil hindi sabay-sabay darating ang mga plastic cards. May schedule para sa mga magpapapalit ng papel na lisensya para maging plastic na. Sa mga nakakuha ng papel na lisensya mula April hanggang August 2023, meron kayo hanggang katapusan ng Abril. Sa mga tumanggap ng lisensyang papel mula September to December 2023, buong Mayo naman kayo pwedeng magpalit ng plastic. Sa mga kumuha ng papel na lisensya ng January to March ngayong taon, hanggang June 30 naman kayo pwedeng magpa-plastic. 1 million ang backlog ng lisensyang plastic sa Metro Manila na target matapos sa taong ito. Inasahan nyo ba plastic na makukuha nyo today? Hindi nga eh. Pero okay kay dito plastic na nakukuha ko. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Abiso naman sa mga hindi pa nakakapag-file ng Income Tax Return o ITR. Pwede pang humabol online pero hanggang mamayang hating gabi na lamang. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kung dati, tila wala ng katapusan ang pila sa mga tanggapan ng BIR tuwing huling araw ng filing. Kanina, mangilan-ngilan lang ang nagpunta. Sa Region 8B South NCR, nagpunta si Elvin Jan Horolan na first time nagbayad ng buwis para sa kumpanyang pinagtatrabahuan. Maaga silang nag-file. Nagpunta na lang siya kanina para magpatatak sa kanilang financial statement. Laking ginhawa nga raw sa kanya ang mabilis na proseso. No need na namin na pumunta physically dito sa pagka nagpa-filing. Sobrang bilis po kasi lalo na karon digital na po yung pagpa-file. So hindi mo naranasan yung pipila ka ng pagkahaba? Yes po ma'am. Opo ma'am. Ayon sa BIR, inaasahan na raw talaga nila na kokonti ang magpunta ngayong huling araw. Pero hindi raw ibig sabihin na kokonti lang din ang nag-file. 95% daw kasi ay nakapag-file na online. We made sure that lahat po ng ating online facilities ay gumagana at mas binigyan pa natin ng mas pinalakas pa natin yan this time para naman siguradong walang magiging aberya. Mahigit 3 trilyong piso ang target na makolektang buwis ng BIR ngayong taon. Mas mataas ito kung ikukumpara ng 2023 na 2.6 trilyon. Lahat po ng pamamaraan ay gagawin po natin. That's why we're very aggressive on improving taxpayers' compliance, on taxpayer service. Positive ang ating attitude that we will be able to achieve the collection target. Bukod sa pag-improve sa kanilang sistema, paiigtingin din daw ng kagawaran ang kanilang law enforcement operation laban sa mga pasaway. Kabilang na raw dito ang mga namimeke ng mga resibo. Malaking bagay din daw ang online platform ng kanilang filing at pagbabayad sa issue ng korupsyon sa ahensya. The lesser yung ating face-to-face interaction with the taxpayers. So mas talagang mababawasan po yan. Walang extension ang filing pero sa mga hahabol, pwede raw hanggang alas 12 ng hating gabi ang filing online. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Lumaki pa ang butas na namataan sa gitna ng kalsada sa Pasay City. Alamin na natin live ang latest doon sa pagtutok ni Salima Refran. Salima? Mel, sarado pa rin nga yung inner lane ng Salas Road eastbound. Kasunod yan yung malaki at malalim na butas sa gitna ng kalsada dahil sa nabasag na tubo ng Maynilad. Bandang alas 6 ng umaga kahapon nang mapansin ng MMDA ang maliit na butas sa kalsadang yan sa bahagi ng Salas Road sa Pasay City. Makikita rin ang bitak sa paligid nito. Paglipas ng ilang oras, unti-unti na itong lumaki. May tubig din sa butas.
Ayon sa MMDA, halos 10 talampakan ang lalim ng butas. Nauna nang sinabi ng DPWH na may nasirang tubo ng Maynilad sa lugar. We investigated, we conducted leak detection sa area, and then nakita po natin na likely nababad sa tubig yung soil underneath ng Sales Road, kaya lumambot siya. And then we found after our leak detection na meron pong tagas. Iniimbestigahan pa raw ng Maynilad kung paano nasira ang tubo. Napalitan na raw ito kagabi. Mel, sa mga oras nga na ito ay nagpapatuloy pa rin yung pagkukumpuni dun sa nabutas na bahagi ng Sales Road. At kahit sarado nga yung inner lane, ay wala naman itong dagdag na epekto sa daloy ng trapiko. Samantala, pagtitiyak naman ng DPWH South Manila District Engineering Office, hindi nakakaapekto yung pagkabutas ng kalsada doon nga sa mga poste ng Skyway na ilang metro lang ang layo sa lumambot na lupa. Yan muna, latest balanga dito sa Pasay. Mel. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Muling binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa isang pagtitipon sa Tagum, Davao del Norte. Panawagan naman ng isang kongresista sa AFP mag-withdraw ng suporta sa Pangulo. At yan po ang tinutukan ni John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa binansagang Defend the Flag Peace Rally sa Tagum City, Davao del Norte, muling nagbabala si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa isinusulong na pag-amyenda ng saligang batas. Sabi niya, gusto umano ni Pangulong Marcos na palawigin ang kanyang termino. Kwaon lang nila ng term of 6 years. Kaya, kabagaan of Dora ko. Saan baligya water? Wala na. Ilan ng kwaon for a term of 6 years. Totala naman shall be eligible for another re-election hantod sa ilang kamantayan. Nga naman, ang ngayon bang si Marcos magpadugay? Ang ngayon ba si Marcos o natagaan pa na itong termino? Kung sa may rason, kung sa may iyang abilidad. Dati nang iginiit ng Administrasyong Marcos na economic provisions lang ang babaguhin at hindi political. Tinalakay din sa pagtitipon ang West Philippine Sea. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction. Famine, hunger, mangyayari po yan. Kanya bago mangyari lahat, nakikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. At sa gitna nito, nanawagan si Congressman Pantaleon Alvarez sa mapayapang paraan daw mag-withdraw ng suporta sa Chief Executive bilang suporta raw sa saligang batas at para protektahan ang mga tao at estado. Sabi pa ni Alvarez, kapag daw ginawa nila ito, wala niyang magagawa ang Pangulo kundi bumaba sa pwesto. Ilan sa mga dumalo sa rally ay may mga dalang karatulang nagpaparesign kay PBBM. Habang ang iba may t-shirt ng pagsuporta para kay Pastor Apollo Kibuloy na may mga hinaharap na kaso at pinaghahanap ngayon ng mga otoridad. Sinisikap naming hingan ng pahayag ang palasyo kaugnay ng mga patutsada ng dating Pangulo at ni Congressman Alvarez. Pinuntahan din ni Duterte ang suspendidong gobernador ng Davao del Norte na si Edwin Hubahib. Nananatili si Hubahib sa loob ng Kapitolyo at di kinikilala ang kanyang 60-day preventive suspension na ipinataw ng Office of the President. Ito ay para sa aligasyong misuse of authority, potential oppression at paggamit ng pondo ng gobyerno pabor daw sa interes ng pribadong kumpanya. I want to show my support sa tagaan o lakas na loob para lumaban against the oppressors. So sabi ko naman sa kanya, do not worry. You have earned for yourself the additional political act. Ayon kay Governor Hubahib, nag-file na siya ng motion for reconsideration sa Office of the President. So wala to na po on sa reply sa
sa Office of the President. Magpasalamat din ko sa tanang katawhan nga aniya karon, aniya sa Kapitulo. Para sa GMA Integrated News, John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok 24 oras. Tinawag ng ilang mambabatas na act of sedition o rebellion ang panawagan ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez sa AFP na mag-withdraw ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinag-aaralan na yan ng DOJ at PNP. Nakatutok si June Veneracion. Kasunod ng panawagan ni dating House Speaker at Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez na i-withdraw ang suporta kay Pangulong Marcos hanggang sa bumaba ito sa pwesto, sumagot ang Armed Forces of the Philippines. AFP remains to be a professional organization. Very clear po yung mandate namin. We will protect the Constitution and we will follow the duly constituted authorities. In other words, we will follow the chain of command. And the President is our Commander-in-Chief. Whoever the President is, klarong-klaro yun sa lahat ng mga sundalo. So, I also reminded our soldiers this morning. Mananatili raw tapat sa tungkulin ang mga miyembro ng militar. Our duty is to protect the Filipino people and to uphold the rule of law, ensuring that peace and development will prevail throughout the nation. We will continue to fulfill these responsibilities with integrity, impartiality, and utmost dedication. Ang Philippine National Police umaapila na huwag na silang idamay sa usapin ng withdrawal of support. Remain loyal to the Constitution at ang ating pong loyalty ay nasa ating mga kababayan po at let us spare po yung uniform personnel sa mga ganito po mga usaping political. Para kay Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel, maituturing na act of sedition o rebellion ang panawagan ng dating House Speaker. Sabi ni Camiguin Representative Jordin Jesus Romualdo, dapat daw agad sinasampahan ng kasong kriminal ang nagbibitiw ng mga seditious na pananalita para maabatan ang anumang pagre-rebelde laban sa gobyerno ng mga tao kabilang ang militar. Sabi ng PNP, pag-aaralan daw nila ito. Ating mga legal officers po and other concerned units po if those statement may be considered as a seditious statement. But for now po ay hindi po tayo muna hantong sa mga ganyang usapin po dahil sabi ko nga ay we will see, we will monitor po kung ano pong magiging sitwasyon po in terms of peace and security. Ayon sa Department of Justice, pinag-aaralan din daw nila ito pero kailangan daw muna nilang makita ang buong konteksto ng sinabi ni Alvarez kung umaabot ito sa level ng sedition. Pinaalalahanan din ni Lanao del Norte Representative Khalid Dimaporo si Alvarez na maging maingat sa pananalita dahil ang mga pahayag ni Alvarez kontra gobyerno pwede aniyang mauwi sa investigasyon ng House Ethics Committee. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ni Alvarez na susundin niya ang pagpapasya ng House Ethics Committee at ng DOJ. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Dahil sa kakulangan ng kita, hindi pa rin napagtutuunan ng pansin ng marami ang kanilang kalusugan. Kaya naman po merong kalusugan caravan ang GMA Kapuso Foundation sa malalayong lugar tulad sa Santa Marcela sa Apayao. Mag-isang namumuhay ang 66 na taong gulang na si Eva na malabo ang paningin at sumasakit ang katawan. Sa kabila ng edad at iniindang sakit, tuloy siya sa pag-aalaga ng baboy para may pagkakitaan. Dahil hindi araw-araw ang kita, hindi siya makapagpakonsulta sa doktor. Kaya ganoon na lang ang tuwa niya nang malamang mayroon tayong kalusugan caravan sa kanilang lugar sa Santa Marcela sa Apayao. Sumakit ho ito kasi naggadgad ako ng nyog. Tapos ngayon parang nag-aggravate kasi magkarga ho ako ng yung mga ganyan ho para pampaligo ng baboy ko doon sa likod. Ang ibang residente hindi pa lubusang nakababangon sa pinsala ng bagyong Egay noong nakaraang taon. Tagtuyot naman ang iniinda ngayon. Usually, ang karaniwang sakit dito, yung mga non-communicable diseases, meron tayo mga yung hypertension, diabetes.
Tapos meron din tayong mga ibang complicated cases na yung may mga comorbidity na may mga sakit sa puso, mga asthma. Sa pagtutulungan ng mga doktor at ating mga partner at volunteer, mahigit 2,000 residente ang nakapagpakonsulta sa ating serbisyong medikal at dental. Ang mga bata nakapagpa-fluoride varnish din para tumibay ang kanilang mga ngipin. Sa mga nanlalabo ang paningin, sagot na rin natin ang kanilang mga salamin. Binigyan din natin sila ng mga gamot at vitamins at binusog sa inihanda nating pagkain. Marami tayong nasa-serve dahil this one is a multidisciplinary. Different doctors were able to join us in this venture. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwelier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada.